Dalawang bata sa Pilipinas kinain ng higanteng ahas. Inabutan pa ng kanilang ama ang ikatlong bata na sinusubukan di umanong lunukin ng dambuhalang sawa. Isang lalaki sa barangay Batong Buhay sa Blayan, Occidental Mindoro ang sinasabing kinain ng dambuhalang ahas. Ang trahedya na ito na naganap sa kagubatan ng Mindoro ay talaga namang umagaw sa atensyon ng buong bansa. Sa video na ito mga kabayan ay pag-uusapan natin ang mga real cases ng mga taong kinain at nilunok ng ahas mula sa Pilipinas. Kien Nation, alam nyo ba na mayroon palang isang dambuhalang ahas ang pinaniniwalaang umaatake sa mga katutubo sa kabundukan ng Sierra Madre? Ang higanteng ahas nakuhanan pa nila ng larawan. Ang kanya raw ama mismo ang nakahuli sa dambuhalang ahas noong dekada 70. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kong updated sa ating mga susunod na upload. Sa maraming mga kultura, may mga kwento o mga alamat tungkol sa mga ahas na kumakain ng tao. Ngunit base sa science at sa mga documented na mga report, napakabihira nitong mangyari. Ang mga kaso ay kadalasang may kaugnayan sa mga reticulated pythons na may scientific name na Python reticulatus. Ito ay mga ahas na kilala sa pagiging malalaki at mahaba. Kadalasan, ang mga insidente ay nangyayari sa mga liblib na lugar o di kaya naman ay sa mga kagubatan. Kabundukan ng Sierra Madre. Mayroon itong haba na 540 kilometers at ito nga ang longest mountain ranges na matatagpuan sa Pilipinas. Binabaybay ng kabundukang ito ang mga probinsya sa Luzon mula sa Cagayan patungo sa Quezon Province. Dito nga matatagpuan ang karamihan sa mga indigenous people katulad ng mga Agta Negrito sa Kasiguran Aurora. Kilala ang mga Agta bilang hunters o mangangaso at isa nga sa mga hayop na madalas nilang makaengkwentro ay ang mga malalaking ahas sa gubat. Maraming mga kwento-kwento sa kanilang mga villages kung saan ang mga Agta hunters ay nakaka-experience ng pag-atake mula sa mga naglalakihang ahas. Dahil nga sa mga kwentong ito tungkol sa mga giant snakes sa gubat na umaatake sa mga katutubo, nainganyo ang anthropologist na si Thomas Headland upang bumisita sa Pilipinas noong 1960s at pag-aralan na rin ang buhay ng mga agta sa Kasiguran Aurora. Dito na nga ay nagkaroon siya ng documentary kung saan isang napakalaking ahas ang nasaksihan mismo ng kanyang mga mata. Ayon sa isinagawang survey ni Headland sa mga lalaking agta, 26% sa mga ito ay nakakaranas ng pag-atake mula sa mga higanteng reticulated python. Bilang patunay ay ipinakita pa ng mga ito ang kanilang mga peklat na nakuha nila di umano sa insidente. Ayon pa kay Headland, mayroong 6 na fatalities o mga namatay sa mga Agta Negrito sa pag-ataking ito ng mga ahas na naitala sa pagitan ng 1934 hanggang 1970s. Noong June 9, 1970, na-witness ng American anthropologist na ito ang actual na reticulated python na hawak-hawak ng 7 tao. Nahuli ito ng mga agta sa bahagi ng Coso River. Tinatayang nasa 22.6 feet o 6.8 meters ang haba ng dambuhalang ahas na ito. May kakayanan itong lumunok ng tao kung gugustuhin ito dahil sa sobrang laki ng nasabing ahas. Isang araw nga sa kanilang paghunting sa nasabing higanteng ahas ay nahuli nga nila ito at bilang ebidensya na nag-i-exist talaga ang naturang reticulated python, kinuhanan nila ito ng larawan. Sinasabing ang dambuhalang ahas nga na ito ay ikatlo pa sa pinakamalaking ahas na nahuli sa buong mundo. Ang larawang ito ay ang nahuli nilang higanteng reticulated python. Hawak ng 2 katutubo ang dambuhalang hayop habang ipinapakita nila ito sa kamera.
Ang nakahuli sa python ay si Kekek Aduanan, isang katutubong agta. Matapos nga nila itong karnihin at alisan ng balat, kinuhanan din nila ng larawan ang balat ng dambuhalang ahas na hinawakan pa ng 7 katao. Ang reticulated python na ito ay tinuturing na longest snake in the world, kung kaya naman kaya nitong kumain o lumunok ng isang buong baboy. Kaya din itong kumain ng tao. Ang anthropologist na si Thomas Headland at ang herpetologist na si Harry W. Green ay nagsulat ng isang research paper noong 2011 na inilathala sa Proceedings of National Academy of Sciences. Si Headland ay tumira kasama ang mga agta people sa loob ng 24 years simula noong 1962. At formal nga niyang in-interview ang 120 na mga matatandang miyembro ng tribo tungkol sa kanilang mga karanasan sa reticulated python. Maingat niyang kinumpirma ang bawat kwento sa pamamagitan ng maramihang mga saksi upang masiguro ang katumpakan ng mga impormasyon. Ayon sa pag-aaral, madalas mangyari ang mga engkwentro sa pagitan ng mga tao at ng mga sawa. Tinatayang 26% ng mga lalaking agta na kanyang nakausap ay nakasurvive sa tangkasan ng pag-atake ng mga higanteng sawa. At kahit isang punto nga daw sa kanilang buhay, marami sa kanila ang meron pang malalalim na pilat bilang mga ebidensya. Mas madalas umanong targetin ng mga sawa ang mga lalaki dahil sila ang kadalasang nangangaso sa mga makakapal na kagubatan kung saan naninirahan rin ang mga higanteng ahas. Mula 1934 hanggang 1973, mayroong 6 na naitalang nakamamatay na pag-atake sa loob ng isang maliit na populasyon ng mga agta na naninirahan sa kabundukan ng Sierra Madre, katumbas ng isang trahedya o ng fatal incident kada isa o 2 taon. Sa isang kaso, ang isang lalaking agta ay kinain ng higanteng ahas. Nang mawala siya, ang anak niyang lalaki ang nakatagpo sa nasabing ahas sa hindi kalayuan sa kanilang bahay. Agad niya itong pinatay at nang buksan nga ang tiyan ng nasabing sawa, ay nakuha dito ang bangkay ng kanyang ama. Sa isa pang nakakatindig ng balahibo na pangyayari, isang ama ang bumalik sa kanilang kubo at laking gulat niya nang makita ang isang higanteng sawa na pumatay sa 2 niyang mga anak, habang ang ikatlo naman ay sinisimula ng lunukin ng ahas mula sa ulo ng bata. Dahil sa galit, kinuha ng ama ang kanyang itak at agad na pinatay ang nasabing ahas. Swerte na lamang at nakaligtas ang ikatlong bata na sana'y muntik na ring maging biktima ng malaking ahas. Ayon sa mga wildlife experts, ang mga reticulated python dito ay maaaring lumaki ng hanggang 8 to 9 meters at may sapat na lakas ito para lingkisin ang kahit malaking baboy, mga usa, o ang malungkot na kaso ay ang mga tao. Ang ganitong uri ng mga ahas ay hindi makamandag pero ginagamit nila ang constriction o paglingkis hanggang sa mawalan na ng hininga ang kanilang mga bibiktimahin. Kapag wala ng tibok ng puso, saka nito lulunukin ng dahan-dahan ang biktima mula sa ulo hanggang sa tuluyan nga itong makain ng buo. Si Gumilid Lantod ay isang kilalang mangangaso sa kanilang tribo. Noong 1998, isang ordinaryong araw lamang sala ito para sa katutubong mangyan. Siya ay isang ama na may 6 na anak. Ayon sa kwento, nagtungo siya sa kagubatan sa sitio Kulasisi, Barangay Batong Buhay sa Blayan Occidental, Mindoro upang manghuli ng paniki. Sanay na siya sa kabundukan. Ito ang kanilang tahanan. Nandito ang kanilang kabuhayan at ang kanilang nakasanayang lugar. Pero noong araw na yon, hindi na siya nakabalik. Napansin ng kanyang mga kaanak at mga kalugar ang pagkawala ni Gumilid. Noong una, hindi pa sila gaanong nag-aalala. Iniisip kasi nila na baka bumaba lamang ito sa kapatagan o baka may dinaanan lang o baka naman nagpapahinga lamang sa loob ng kuweba. Ngunit habang tumatagal ang paghihintay at lumilipas sa mga araw na wala pa ring balita tungkol sa lalaki, dito na nagsimulang mabahala ang kanyang pamilya at mga kanayon. Ayon sa ilang accounts, umabot pa nga sa puntong pinaghinalaan
na baka siya ay dinukot ng mga rebelde. Isang posibilidad na nag-udyok sa ilan para humingi ng tulong sa mga opisyales para palawakin ang paghahanap sa kanya sa kagubatan. Nag-organisa ang mga katutubo ng malawakang search party sa kagubatan kasama ang kanyang pamilya at ang ilang miyembro ng mga militar. Araw-araw nilang sinusuyod ang buong kagubatan kung saan posibleng napadpad ang nawawalang lalaki. Ilang araw na ang lumipas nang may madiskubre silang kakaiba sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Isang malaking sawa, mabagal ang paggalaw at halatang busog na busog pa rin ito dahil sa laki ng kanyang tiyan. Ang pagkabundat ng tiyan ng ahas ang agad na nakakuha ng atensyon ng grupo. Hindi ito pangkaraniwang tiyan ng isang sawa. Malaki ito, bilugan at tila mayroon itong napakalaking kinain. Dito na nagkaroon ng hinala ang mga tao na baka ang lalaking hinahanap nila ay kinain na ng ahas na ito. Dahil dito, napagpasya nilang patayin ang napakalaking ahas at biyakin ang tiyan nito upang alamin kung anong kinain ng naturang hayop. Ikinagulat ng lahat nang nakapanood ang sumunod na mga pangyayari. Sa pagbiyak nila sa tiyan ng sawa na tinatayang nasa 23 feet ang haba, natagpuan nila rito ang katawan ni Gumilid Lantod. Wala na itong buhay at ayon sa mga report, ang kalahati ng katawan nito ay halos naaagnas na. Ang balita na ito ay umabot hindi lamang sa lokal na media kundi pati na rin sa ibang bansa. Noong April 1998, naglabas ang German publication na Express gamit ang datos mula sa AFP. Ayon sa kanilang report, nag-iisang nanguhuli ng paniki si Gumilid Lantod sa Mindoro Island sa Pilipinas nang umatake ang 23 feet na python sa kanya. Nilingkis nitong lalaki hanggang sa malagutan ito ng hininga at saka sinimulang lunukin. Kalaunan ay natagpuan ng isinagawang search party ang malaking ahas na sobrang busog. Biniyak nila ang tiyan nito at dito ay natagpuan nga ang katawan ng kaawa-awang lalaki. Dito unang nagmula ang widely circulated version ng kwento na sumusuporta sa mga naunang ulat mula sa komunidad sa Mindoro. Sa Pilipinas, mabilis na kumakalat ang balita sa radyo, pahayagan at lalo na sa telebisyon. Sinasabing na-feature din ito ni Kabayang Noli de Castro sa kanyang programa na Magandang Gabi Bayan noong 1998 na nagbigay ng mas malawak na coverage sa pangyayari. Sa kasagsagan ng balita, kumalat ang isang larawan ng isang higanting python na may nakaumbok na katawan sa tiyan, bagamat nagkaroon ng iba't ibang bersyon at kwento online pagkalipas ng maraming taon. Ang pinagmulan nito ay ang insidente sa Mindoro noong 1998 na kaso na nga ni Gumilid Lantod. Sinubukan kong maghanap ng mga videos, articles, news report at iba pang mga resources na related sa kaso na ito. Subalit wala po akong natagpuan. May ilang mga forum, mga article at iba pa mga blog na nabasa ako. Pero ang lahat ng mga impormasyon ay base lamang din sa mga kwento-kwento o haka-haka. Sinubukan ko ring hanapin ang video o ang news coverage na kiniklaim ng marami na na-feature ni Kabayang Noli de Castro. Pero since 1998 pa di umano naganap ang pangyayaring ito, maaring hindi ito available ngayon o maaring nasa archive ito ng ABS-CBN. Gayunpaman, maraming mga taga-Sablayan, Occidental Mindoro ang nagsasabing nangyari talaga ang insidente na ito. Pero dahil hindi pa naman ganun ka-high-tech way back 1990s, walang masyadong documented proof tungkol rito. Sa mga kababayan natin mula sa Sablayan, Occidental Mindoro na may mga ideya tungkol sa kwento ni Gumilid Lantod, please share your stories about this topic sa ating comment section. For the benefit of the doubt, maaaring nangyari talaga ang insidente na ito. Alam naman natin na marami ng mga kaso ng mga tao ang kinain ng malalaking ahas ang naganap, particularly sa Indonesia, at mayroon ding iba pang mga account na naganap naman sa mga katutubong agta na naninirahan sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang reticulated python o mas kilala bilang sawa dito sa atin sa Pilipinas ay isa sa pinakamahabang ahas sa buong mundo.
Hindi ito makamandag ngunit nakakamatay ang lakas nito kapag nalingkis o napulputan ka nito. Base sa behavioral studies, kayang patayin ng sawa ang kanyang biktima sa loob lamang ng ilang minuto bago ito tuluyang lunukin ng buong buo. Ang biglaan at tahimik na paraan ng pag-atake ng mga ganitong uri ng ahas ang dahilan kung bakit madalas na walang pagkakataon ang mga biktima para makatakbo o makahingi ng tulong. Matagal nang naging paksa ng usap-usapan sa Mindoro at karatig lugar ang mga pangyayaring ito. Ilang buwan itong pinag-usapan sa kabundukan at maging sa kapatagan, lalo na nang ilabas ito ng pambansang telebisyon. Para sa katutubong mangyan at para sa pamilya ni Gumilid Lantod, ang insidente ay hindi lamang basta kwento. Isa itong trahedya na nag-iwan ng takot, pagdadalamhati at paalala ng pag-iingat sa ating komunidad. Hanggang ngayon, mahigit 2 dekada matapos ang nasabing insidente, nananatili itong isa sa pinaka-documented at pinakakilalang kaso ng isang tao na kinain ng sawa sa Pilipinas. Ayon sa isang survey company, ang most common na hayop na kinatatakutan ng mga tao ay ang ahas at mga gagamba. Ang takot nga daw na ito ay maaaring galing sa ating subconscious na isipan. Tinatawag na ophidiophobia ang labis-labis na pagkatakot sa mga ahas. Siguro, hindi naman natin masisisi ang karamihan ng mga taong ito dahil sa reputasyon ng mga ahas bilang mga makamandag na mga hayop. Sa isa pa nating tampok na kwento, Kien Nation, isa na namang babae ang nai-report na kinain ng dambuhalang ahas sa bansang Indonesia. Ayon sa report ng BBC News at CNN Indonesia, ang babaeng ito ay si Jara, 54 years old at taga Jambi Province sa Indonesia. Sinabi sa report na ang babaeng ito ay kinain ng buo ng isang 22 feet na python. Si Jara ay nagtatrabaho bilang rubber tapper o yung kumukolekta ng dagta ng rubber tree sa isang plantation na hindi naman kalayuan sa kanilang bahay. Ayon sa mga pulis, nag-report ang asawa nito na nawawala ang matandang babae ng halos buong magdamag. Hindi raw ito umuwi mula sa plantation na pinagtatrabahuhan nito. Nagkaroon na nga ng search party upang hanapin ang matandang babae sa plantation at sa mga karatig lugar nito matapos nga ang halos 2 araw na nawawala ito. Makalipas pa ang isang araw, nakita ng isang villager ang isang napakalaking python na mukhang busog na busog at tila ba kakakain lamang dahil nakaumok pa ang tiyan nito. Nagduda na kaagad ang lalaki kaya naman ipinalam niya agad ito sa kanyang mga kasamahan. Para makumpirma kung ano nga bang kinain ng ahas na ito, kinailangan nilang biyakin ang tiyan ng naturang ahas. Laking gulat ng lahat nang makita nila ang wala ng buhay na katawan ni Jara sa loob ng sikmura ng dambuhalang ahas. Narito ang video footage kung saan makikita ang pagbiyak sa sikmura ng naturang python. Tuh, kalungnya masih nampak tuh. Awas hati-hati bang. Awas dekat kepala bang. Habang patuloy ang pag-aaral sa wildlife behavior at coexistence sa mga liblib na lugar sa ating bansa, ang kaso ni Gumilid Lantod ay nananatiling paalala ng panganib na dala ng kagubatan at ang manipis na linyang naghihiwalay sa tao at sa kalikasan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.